Marahas na tumawa si Dubing at sinabing kung sinasabi nitong kaya siyang patayin ay titingnan niya kung sino sa kanila ang tunay na mamamatay. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang matinding galit at pagkainsulto dahil bilang pinakamagaling na Holy Son ng True Dragon Holy Land ay hindi pa siya kailanman hinarap ng ganito. Napabuntong hininga si Ming at hinarap si Shui Huang saka nagtanong kung sasagutin ba nito ang lahat kung sakaling mapatay niya si Dubing. Marahang tumawa si Shui Huang at sinabing si Dubing ang humamon kaya kung mamatay man ito ay sarili nitong kasalanan at walang sino man ang maninisi kay Ming. Tumango si Ming at hinarap si Dubing, kinumpirma ang pangalan nito at sinabing maaari nitong gamitin ang Divine Ability at Saint Force nito nang walang pag-aalinlangan at handa na siyang labanan nito. Muling tumawa ng malakas si Dubing na halos mabaliw na at ang kanyang mukha ay naging lubhang mabangis. Hindi niya maintindihan kung paano nangangahas ang isang hamak na martial dominator na kalabanin siya at tinanong kung paano nito kayang pantayan ang kanyang martial Saint Nascent Soul gamit ang mababang martial soul lamang at kung paano makakalaban ang astral energy nito sa kanyang walang kapantay na Saint Force. Kumunat ang noo ni Ming at sinabing napakarami nitong sinasabi at diretsahang nagtanong kung talagang lalaban ba ito. Mabigat na suminghal si Dubing at ipinahayag na isang atake lamang ang kailangan niya upang talunin si Ming. Pagkasabi nito ay biglang may bumukal na napakaliwanag na banal na liwanag sa kanyang likuran at mula rito ay lumitaw ang isang figurang kasing laki ng bundok na tinakpan maging ang maliit na bundok sa di kalayuan. Ang napakalaking anyong ito ang mismong Nascent Soul na pinaghirapang buuin ni Dubing. Sa antas ng Martial Dominator ay binubuo ang Martial Soul at kapag ito ay umangat pa ay magiging isang Divine Soul at sa muling pag-angat pa ay magiging isang ganap na Nascent Soul. Kapag nabuo na ang Nascent Soul ay 10 ulit itong mas malakas kaysa sa Divine Soul. Masasabing ang lakas ng isang Martial Saint ay hindi nalalayo sa isang Martial God at ang tanging pinagkaiba lamang ay ang isa ay may Divine Form at ang isa ay wala pa. Sa kabila ng napakalakas na pressure ng Nascent Soul ni Dubing ay nanatiling kalmado si Ming. Nakakita na siya ng mas malalakas pang Martial Saint at ang dalawang senior brother mula sa Immortal Temple ay kayang-kayang patayin si Dubing sa isang saglit lamang. Kahit ganoon ay nagawa pa rin niyang talunin ang mga ito kahit na hindi sila gumamit ng Divine Ability. Mula sa karanasang ito ay natutunan ni Ming na ang martial technique at Divine Ability ay parehong paraan lamang ng pakikipaglaban at sa totoo lang ay walang pagkakaiba kung alin ang mas mataas. Siyempre pa hindi talaga balak ni Ming na makipagpatayan ng seryoso dahil ang Nascent Soul ng isang Martial Saint ay hindi biro at may posibilidad na masugatan siya ng husto. Nang tuluyang lumitaw ang Nascent Soul ni Dubing ay ngumiti lamang siya ng mahina at sinabing gaano man kalakas ang Nascent Soul ay wala rin itong silbi kung hindi magagamit ng maayos. Tumawa si Dubing at nagtanong kung sinasabi ba nitong hindi niya kayang gamitin ang kanyang Nascent Soul saka pinakilos ang kanyang Divine Thought upang wasakin si Ming sa isang saglit. Ngunit sa sandaling sinubukan niya ito ay bigla siyang nahilo at ang kanyang napakalaking Nascent Soul ay muntik nang bumagsak sa lupa. Kitang-kita ang matinding pagkabigla sa kanyang mukha. Nakangiting napansin ni Feng Shi ang nangyari at sinabing tila ganap na natutunan ni Ming ang kakayahan ng Divine Poison Lady o kilala bilang kanyang Godmother at inamin niyang hindi niya napansin kung paano ito ginawa. Galit na sinabi ni Dubing na walang hiya si Ming dahil gumamit ito ng lason at ang kanyang mga ngipin ay mahigpit na nakadikit habang puno ng puot na nakatitig dito. Nagkibit ng balikat si Ming at ipinaliwanag na ang layunin ng pakikipaglaban ay ang talunin ang kalaban at hindi mahalaga kung anong paraan ang ginamit. Tulad ng pagkain, maaaring kumain ng kanin, karne o prutas at ang mahalaga ay mabusog. Bumuntong hininga si Shui Huang at umiling sa kasinabing umaasa siyang magiging masaya ang labanan ngunit mabilis itong natapos at nakakawalang gana. Mahinang sumagot si Ming na kung gusto nitong manood ng magandang laban ay marami pang pagkakataon sa hinaharap. Nagtanong si Shui Huang kung ano ang pakay ni Ming at sinabi nitong alam niyang hindi ito pupunta dito kung walang mahalagang dahilan. Medyo napahiya si Ming at sinabing hindi ba maaaring binibisita lamang niya ang isang matandang kaibigan. Malamig na sinabi ni Shui Huang na itigil na ang paligoy-ligoy at diretsahang sabihin kung ano ang kailangan nito. Kinamot ni Ming ang kanyang ulo at sinabing masyadong malaki ang bagay na ito upang pag-usapan dito kaya mas mabuting lumipat sila ng lugar. Tumango si Shui Huang at sinabing nagsasawa na rin siya sa lugar na ito at iminungkahing sa kanyang tahanan na lamang sila pumunta. Nagulat si Ming at nagtanong kung saan ang tahanan nito.
Binanggit ni Shui Huang ang kakaibang pangalang Yitang Palace at nagtanong kung hindi ba niya ito narinig at sinabing malamang ay sinabi na ni Feng Shi ang tungkol sa kanyang tunay na katauhan. Matapos mag-isip ay naalala ni Ming na may isang palasyo sa gitna ng malawak na Western Sea na tinatawag na Yitang Palace, isang napaka-misteryosong lugar na walang nakakaalam kung sino ang nakatira dito. Hindi niya inaasahan na ito pala ang tahanan ni Shui Huang. Sinabi ni Ming na alam na niya ang pagkakakilanlan nito at kinilalang napaka-espesyal ng mga magulang nito at hindi niya naitago ang bahagyang inggit habang naaalala ang sarili niyang mga magulang na nawala sa gitna ng digmaan at hanggang ngayon ay hindi pa natatagpuan. Mabilis na lumamig ang munting mukha ni Shui Huang at sinabing huwag nang banggitin pa ang mga ito dahil mabuti naman ang kanyang kalagayan kahit wala sila. Naunawaan ni Ming na may galit ito sa mga magulang nito kaya hindi na siya nagpatuloy sa usapin. May pagtatampong naghagis si Shui Huang ng isang dakot ng tansong barya na kusang bumuo ng isang formation. Biglang nagkaroon ng isang puting liwanag at sa isang saglit ay nawala si Shui Huang at si Ming, naiwan si Feng Shi na nag-iisa. Walang nagawa si Feng Shi kundi ang mapangiting sumunod gamit ang kanyang sariling kakayahan patungo sa Yitang Palace sa Western Sea. Naiwan sa kanilang kinatatayuan ang mga Holy Sun na puno ng pagkabigla at galit na wala namang mapagbalingan. Samantala dumating si Ming at Shui Huang sa Yitang Palace. Ang palasyong ito ay lumulutang sa ibabaw ng dagat at may kakayahang gumalaw ng malaya bilang isang napakalaking lumilipad na artifact na may kamanghamanghang depensa. Mula sa labas ay mukha lamang itong ordinaryong palasyo, ngunit nang makapasok si Ming ay agad niyang nakita ang tunay na kalikasan nito. Puno ito ng napakalakas na mga formation sa loob at labas na kahit isang master sa longevity realm ay mahihirapang pasukin ito. Sa loob ng Yitang Palace ay isang sariling mundo at sa gitna ng mga namumulaklak na puno ay may isang maliit na pavilion. Naupo si Shui Huang sa pavilion habang ang ilang magagandang espiritu ay nagdala ng mga prutas at merienda at magalang na naghintay sa kanilang tabi. Tila napakasaya ni Shui Huang nang makabalik sa kanyang tahanan at sinabi niyang ito na ang kanyang tahanan. Tumingin si Ming sa paligid at sinabing may malaking bagay siyang hihingi ng tulong. Nag-usisa si Shui Huang at sinabing limitado lamang ang kanyang lakas at hindi niya kayang gawin ng malalaking bagay at tinanong kung nais ba nitong humingi ng tulong sa kanyang mga magulang. Hindi inaasahan ni Ming na agad nitong mahuhulaan ang kanyang pakay at nahihiyang umamin na nais niyang pumayag ang mga magulang nito na wasakin ang Divine Embryo na kinokontrol ng Divine Lord. Hindi man lamang nagulat si Shui Huang sa sinabi ni Ming. Sinabi niyang matagal na niyang alam na kontrolado ng Divine Lord ang 5 dynasties, ngunit hindi niya inaasahang malapit na palang isilang ang Divine Embryo at kapag lumabas na ito ay magkakaroon agad ito ng 8th Realm of Longevity, kaya kahit ang kanyang mga magulang ay maaaring hindi sapat upang wasakin ito. Nagulat si Ming at nagtanong kung alam na pala nito ang tungkol dito at tinanong kung tutulong ba ito. Bumuntong hininga si Shui Huang at sinabing pareho nitong ilalagay sa panganib ang kanyang mga magulang at gaano man siya magmakaawa ay hindi sila papayag, kaya pinayuhan niya si Ming na kalimutan na ang ideyang ito. Kumunat ang noo ni Ming at nagtanong kung talagang wala ng pag-asa. Nag-isip si Shui Huang at sinabing sa katunayan ay darating ang kanyang mga magulang sa loob ng ilang araw at kung may kakayahan si Ming ay maaari niya silang kumbinsihin mismo. Napangiti si Ming nang may pait dahil alam niyang wala siyang ganoong kakayahan at sa halip ay nagtanong kung may iba pang paraan upang alisin ang Divine Embryo. Kakaibang tumingin si Shui Huang at nagtanong kung bakit kailangan pang alisin ang Divine Embryo at sinabing sa palagay ba ni Ming ay talagang kontrolado ito ng Divine Lord dahil kapag isinilang ito ay ang Divine Lord mismo ang papatayin nito. Biglang nagkaroon ng kislap sa isipan ni Ming at gulat na nagtanong kung ano ang ibig nitong sabihin. Mahinahong sinabi ni Shui Huang na ang Divine Lord ang mamamatay at hindi ito ang siyang mamumuno sa Tianyuan Continent sa huli. Nagtanong si Ming kung sino ito at matalim na tumitig dito. Mahiwagang ngumiti si Shui Huang at sinabing hulaan niya. Kinilabutan si Ming at sinabing kung hindi ang Divine Lord ay ang Divine Embryo mismo at nagtanong kung nangangahulugang hindi kailanman nakontrol ng Divine Lord ang embryo. Tumango si Shui Huang at pinuri ang katalinuhan ni Ming at ipinaliwanag na ang tinatawag na Divine Embryo ay isang bitag lamang at tanging isang hangal na tulad ng Divine Lord ang mahuhulog dito. Hindi man lang naisip ng Divine Lord na ang ganoong pambihirang bagay ay hindi maaaring madaling mahulog sa kanyang kamay at paamuin niya. Nanliit ang mga mata ni Ming at nagtanong kung paano nito nalaman ang ganitong kalaking lihim at kung may kinalaman ba ito sa bitag na ito.
Naiinis na sinabi ni Shui Huang na hindi siya interesado sa mga ganoong bagay ngunit inaming may kaugnayan nito sa kanyang mga magulang kaya natural na alam niya ang ilang detalye. Nakaramdam si Ming ng masamang pakiramdam at nagtanong kung ang kanyang mga magulang ang nagtakda ng bitag at kung ano ang kanilang balak. Marahang bumuntong hininga si Shui Huang at ipinaliwanag ang buong kwento. Ang kanyang ama ang pinakamalakas sa Tianyuan ranking at ang kanyang ina naman ang pinakamalakas sa Tianyuan 9 Monsters. Matagal nang nagkaroon ng alitan ang dalawa bago pa man siya isilang at maraming taon silang hindi nagkita. Nang isilang siya ay pumayag ang kanyang ina na makipagkasundo para sa kanyang kapakanan ngunit ang kanyang ama ay tila hindi mapatawad ang mga ginawa nito noon kaya nagbigay ito ng isang kondisyon. Ang kondisyon ay kailangang tulungan ng ina ang ama sa kanyang dakilang plano na mapag-isa ang buong Tianyuan. Kaya sa loob ng ilang dekada ay hinanap nila ang Divine Embryo at itinakda ang bitag. Kapag lumabas na ang Divine Embryo ay ang ama ni Shui Huang ang magiging tunay na pinuno ng Tianyuan Continent. Nakangiting sinabi ni Shui Huang na napakatalino ng kanyang ama dahil ang pagpapalaki sa Divine Embryo ay nangangailangan ng napakalaking yaman na siyang ibinibigay ngayon ng 5 dynasties at ang pressure mula sa 4 Great Divine Lands ay sinasaluri ng 5 dynasties habang ang kanyang ama ay walang ginagawa kundi maghintay sa tagumpay. Walang ngiti sa mukha ni Ming at nagtanong kung naisip ba ni Shui Huang kung bakit gustong pag-isahin ng kanyang ama ang Tianyuan. Ipinaliwanag ni Shui Huang na ang dahilan ay ang kapangyarihan sa Tianyuan ay masyadong hati-hati kaya hindi makapagbuo ng tunay na malakas na master at tanging sa pamamagitan ng isang nagkakaisang banal na dinastiya magagawang linangin ang ganoong uri ng lakas. Kumunat ang noo ni Ming at sinabing maaaring ito ay ambisyon lamang upang gawing alipin ang iba. Nagtanong si Shui Huang kung ano ang masama roon gayong ang kanyang ama ang pinakamalakas at kung wala ba itong karapatang mamuno at ipinahayag na hindi siya sumasang-ayon sa paniniwala ni Ming na may pagkakapantay-pantay. Sinabi ni Ming na hindi naman ito ang kanyang punto kundi ang bawat tao ay may karapatan sa dignidad. Malamig na tumawa si Shui Huang at sinabing walang saysay ang dignidad kung walang lakas at tinanong kung hindi ba ito nauunawaan ni Ming. Ikinwento niya kung paano siya dinala ng kanyang ama sa maraming lugar sa buong sanlibutan at ang nakita niya ay hindi kabutihan o awa kundi patayan at pang-aalipin. Sa mga lugar na ito ay may mga taong hindi man lamang naging alipin kundi naging pagkain ng ibang lahi at kinakain ng buhay. Mahinahong sinabi ni Ming na may kanya-kanya silang pananaw at hindi na niya ito pinahaba pa. Umiling si Shui Huang at sinabing huwag na nilang pag-usapan pa ito at ipinahayag na suportado niya ang kanyang ama na pag-isahin ang Tianyuan dahil ito lamang ang paraan upang lumakas ang kontinente at hindi masakop ng ibang puwersa. Nagtanong si Ming tungkol sa Ancient Good Demon God at kung haharapin ito ni kanyang ama. Sumagot si Shui Huang na may kasunduan na ang kanyang ama sa Ancient Good Demon God at kakain lamang ito ng napakakaunting tao at pagkatapos ay tutulungan nila itong lumipat sa ibang mundo upang doon kumain ng mga nilalang. Sunod-sunod na tumawa si Ming at sinabing akala niya ay papatayin ng ama nito ang Ancient Good Demon God ngunit wala rin pala itong lakas ng loob na gawin ito. Galit na sinabi ni Shui Huang na ano ba ang alam ng isang hamak na tulad ni Ming dahil ang Ancient Good Demon God ay nabuhay na ng napakaraming taon at kahit ang pinakamalakas sa panahon ng ancestral origin ay hindi ito napatay. Kahit umabot pa ang Divine Embryo sa 9th Realm of Longevity ay hindi ito sapat upang patayin ito at ang pagsubok na gawin ito ay magdudulot lamang ng mas malaking pagkawasak. Nawala ng ekspresyon ang mukha ni Ming at sinabing isa siyang hamak na tao ngunit may sarili siyang pag-iisip. Tumayo siya at sinabing may iba pa siyang dapat gawin at magpapaalam na. Medyo nagalit si Shui Huang at nagtanong kung aalis na ba siya agad at sinabing hindi siya maaaring umalis dahil alam na nito ang kanyang lihim. Mahinahong nagtanong si Ming kung ibig ba nitong sabihin ay ikukulong siya nito. Mabilis na umiling si Shui Huang at sinabing hindi ito pagkukulong kundi nais lamang niyang samahan siya nito ng ilang panahon at tinanong kung hindi ba maaari ito. Malamig na sinabi ni Ming na hindi dahil isang hamak na tulad niya ay hindi gustong makisama sa isang dakilang tao. Napuno ng inis si Shui Huang at mariing sinabi na hindi siya makakaalis. Sinuri ni Ming ang kanyang paligid at mahinahong sinabing gaano man kakumplikado ang mga formation dito ay hindi siya mapipigilan nito. Sa isang iglap ay bigla na lamang siyang naglaho na iwan si Shui Huang na nakatulala at nagtataka kung paano niya ito nagawa. Ang totoo ay bihasa si Ming sa mga talisman at formation at agad niyang nakita ang mga puwang sa formation kaya madali siyang nakatakas.
Siyempre mula sa loob patungo sa labas ay madali ito, ngunit kung mula sa labas patungo sa loob ay hindi niya ito magagawa. Paglabas ni Ming sa Yitang Palace ay mabilis siyang lumakad sa ibabaw ng dagat at nagmamadaling lumayo. Hindi nagtagal ay isang banal na liwanag ang bumaba at si Feng Shi ay sumulpot sa kanyang tabi at tinanong kung ano ang nangyari. Bumuntong hininga si Ming at isinalaysay ang lahat ng detalye. Matapos marinig ito ni Feng Shi ay naging seryoso ang kanyang ekspresyon at sinabing kung nais ni Yuan Xiantian ay kaya niyang pag-isahin ang Tianyuan at napakagaling ng kanyang plano dahil ang Divine Lord at ang 5 dynasties ay naging mga sakripisyo lamang. Nagtanong si Ming kung may paraan pa upang pigilan ito. Tumugon si Feng Shi na kailangan ba talaga itong pigilan dahil ang pagkakaisa ng Tianyuan ay hindi naman masama at hindi bababa sa pamumuno ng Divine Lord. Natahimik si Ming ng ilang sandali at sinabing mas mabuting umasa na lamang siya sa kanyang sarili at babalik na lamang siya upang palaguin ang Haotian sect. Ngumiti si Feng Shi at nagtanong kung tinatanggap ba ng Haotian sect ang tulad niya. Sumigla ang puso ni Ming at sinabing siyempre, ngunit natatakot siyang hindi niya kayang kunin ang isang prinsesa ng Imperial Dynasty. Mahinang sinabi ni Feng Shi na hindi na siya prinsesa dahil mula ngayon ay isa na lamang siyang ordinaryong tao dahil ang Azure Dragon Imperial Dynasty ay malapit nang mawala. Sinabi ni Ming na hindi pa ito tiyak at marami pa ang maaaring magbago lalo na kung ipapaalam niya ito sa 4 Great Divine Lands at tiyak na babaguhin nila ang kanilang estratehiya. Nakangiting nagtanong si Feng Shi kung hindi ba siya natatakot na magalit si Shui Huang. Mahinaong sinabi ni Ming na wala siyang pakialam kung magalit ito o hindi. Tinanong siya ni Feng Shi kung ganoon ba talaga kawalang puso ang mga lalaki na tinatrato ng ganoon ang babaeng may gusto sa kanila. Tinugon ito ni Ming ng isang biro tungkol sa mga babae at sa kanilang asawa. Biglang namula ang pisngi ni Feng Shi at nagtanong kung kaninong asawa siya. Pilyong ngumiti si Ming at sinabing sa kanya at ipinaalala na nagpakasal sila sa harap ng langit at lupa, ngunit hindi pa nila natatapos ang seremonya at iminungkahing ngayon na nila ito tapusin. Mahinang suminghal si Feng Shi at biglang umikot ang mundo ni Ming at siya ay bumagsak sa dagat na parang isang basang sisiw. Nakangiting sinabi ni Feng Shi na kailangan niyang magising sa katotohanan at kitang-kita sa kanyang mukha na hindi siya galit. Natatawang tumalon si Ming mula sa tubig at nagtanong kung ano ang susunod na hakbang at kung sasama ba ito sa kanya sa Haotian sect. Iminungkahi ni Feng Shi na may paraan upang mapabilis ang paglago ng Haotian sect at nagtanong si Ming kung ano ito. Ipinaliwanag ni Feng Shi na para sa langit ay pareho lamang ang halaga ng paniniwala ng isang martial god at ng isang ordinaryong tao at napakadaling makuha ang pananampalataya ng mga ordinaryong mamamayan sa pamamagitan lamang ng pagbibigay sa kanila ng kaunting pakinabang. Karamihan sa mga tao ay walang kapangyarihan at walang impluwensya kaya hindi magiging napakalaki ng gastos upang makuha ang kanilang loob. Biglang may naalala si Ming, may ipinadala siyang cardinal sa Lingzhou upang mamigay ng pera sa mga tao at nagtaka siya kung ano na ang resulta. Iminungkahi niyang pumunta sila sa Lingzhou. Pumayag naman si Feng Shi at sabay silang lumipad at naglakbay mula Western Sea patungong Eastern Sea, tinawid ang buong kalupaan ng Tianyuan. Kung wala si Feng Shi ay aabutin siya ng napakatagal. Makalipas ang isang kapat ng oras ay nasa itaas na sila ng malawak na Eastern Sea at tanaw na ang Lingzhou. Nang makita ang wasak na kalagayan ng Lingzhou ay hindi naging maganda ang ekspresyon ni Feng Shi at sinabing napakasama ng ginawa ni Feng Wuxiang. Ipinaliwanag ni Ming na nang pumunta siya dito ay nalaman niyang ang mga sundalo ni Feng Wuxiang ay nagnakaw at pumatay at ang mga tao sa Lingzhou ay labis na naghihirap. Malamig na sinabi ni Feng Shi na siya ang sum-aikop sa Lingzhou at hindi niya hahayaang mangyari ito. Nagtaka si Ming at nagtanong kung ano ang balak nitong gawin. Sumagot si Feng Shi na kung nagawa niyang sakupin ang Lingzhou ay may kakayahan siyang kontrolin ito. Nagulat si Ming at sinabing kung gagawin ito ay parang kinakalaban na nito ang Azure Dragon Imperial Dynasty. Hindi nag-alala si Feng Shi at sinabing kontrolado ng Divine Lord ang Azure Dragon Dynasty ngayon kaya kung gagawin niya ito ay matutuwa pa ang kanyang kapatid. Pagkasabi nito ay pinalawak ni Feng Shi ang kanyang malakas na divine thought sa buong Lingzhou at mabilis na natagpuan ang kampo ni Feng Wuxiang. Sa lugar kung saan nakapwesto ang napakaraming sundalo ay may isang pansamantalang palasyong itinayo na puno ng ginto at karangyaan. Sa loob ng palasyong ito ay nakaupo si Feng Wuxiang na may mga babae sa magkabilang braso, tinatangkilik ang sayawan at awitan. Ganito ang kanyang pamumuhay araw-araw mula nang masakop niya ang Lingzhou.
Biglang pumasok ang isang opisyal at iniulat na dumating ang prinsesa. Mabilis na tumayo si Feng Wuxiang at gulat na nagtanong kung nasaan ito. Hindi pa man natatapos ang kanyang mga salita ay isang banal na liwanag ang kumislap sa gitna ng bulwagan at lumitaw sina Feng Shi at Ming. Ang mga mata ni Feng Shi ay puno ng matinding galit at malamig niyang tinanong kung ano ang ginawa ni Feng Wuxiang. Alam ni Feng Wuxiang kung gaano kalakas si Feng Shi at hindi siya nang ahas lumaban kaya agad niyang magalang na binati ito saka nagtanong kung bakit ito naririto. Malamig na inutusan siya ni Feng Shi na ibigay ang komantali at bumalik sa Eastern Capital. Paulit-ulit na nagbago ang ekspresyon ni Feng Wuxiang at sinabing may utos siya dito at hindi siya maaaring umalis. Malamig na tumitig sa kanya si Feng Shi at nagtanong kung lalabanan ba siya nito at biglang kumalat ang nakamamatay na intensyon sa buong palasyo. Agad na tumulo ang malamig na pawis sa noo ni Feng Wuxiang at halos hindi siya makatayo. Malamig na sinabi ni Feng Shi na kung mananatili ito ay hindi siya magdadalawang isip na patayin ito at walang sino man ang magdududa sa kanyang mga salita. Galit na tiningnan ni Feng Wuxiang si Ming at alam niyang wala na siyang magagawa kaya walang pagpipilian kundi sumang-ayon na umalis. Walang pagpipilian si Feng Wuxiang kundi ang umalis ng may matinding sama ng loob. Dala niya ang lahat ng kanyang hukbo ngunit bago tuluyang tumalikod ay hindi niya napigilan ang sarili na matalim na titigan si Ming puno ng matinding galit at pagkasuklam. Alam niyang si Ming ang dahilan kung bakit siya napahiya sa harap ni Feng Shi at sa kanyang puso ay tiyak na nagtatanim siya ng matinding paghihiganti. Ang tunay na dahilan ni Ming sa pagpunta sa Lingzhou ay upang tingnan ang naging resulta ng kanyang utos na mamigay ng pera sa mga mamamayan. Ang pag-alis ni Feng Wuxiang ay lalong nagbigay sa kanya ng kalayaang gumalaw ng walang sagabal. Sa isang liblib na isla sa pinakadulo ng Lingzhou dating may ilang dosenang pamilyang naninirahan at umaasa lamang sa pangingisda upang mabuhay ng bahagya. Ang nakaraang digmaan ay pumatay at pinaalis ang karamihan sa kanila. Ngunit ngayon ang isla ay muling nagkaroon ng mga bagong bahay at ang populasyon ay bumalik sa dati nitong dami. Bumaba si Ming sa munting isla at sa may patag ng nayon ay pinigil niya ang isang matandang lalaki. Ang lalaki ay 70 taong gulang na at halatang nahihirapan ng kumilos. Tila lumabas lamang ito upang magpainit sa sikat ng araw. Siya ay likas na mabait at inakalang si Ming ay isang manlalakbay kaya inanyayahan niya itong pumasok sa kanyang bahay upang uminom ng tubig. Magalang na tinanggihan ni Ming ang paanyaya at sa halip ay nagtanong kung maganda ba ang kanilang pamumuhay sa lugar na ito dahil lahat ng bahay ay tila bagong gawa at nagbiro kung yumaman na ba sila sa pangingisda. Tumawa ng marahan ang matanda at sinabing hindi sila maaaring yumaman sa pangingisda dahil kung gayon ay noon pa nila na ipagawa ang kanilang mga bahay. Ipinagtapat niyang ang Haotian sect ang nagbigay sa kanila ng bagong buhay. Sadyang nagtanong si Ming kung hindi ba isang masamang sect ito. Agad itong ikinagalit ng matanda at sinabing napakabata pa ni Ming upang magbitaw ng ganoong mga salita. Ipinaliwanag niyang noong nakaraang panahon ay sinalakay at ninakawan sila ng mga tao ng Asher Dragon Imperial Dynasty at nagdulot ito ng labis na paghihirap. Ngunit dumating ang Haotian sect na may dalang pera at mga kagamitan at sila ang nagbigay ng matatag na pamumuhay muli. Kung hindi dahil sa Haotian sect ay malamang napatay na siya at hindi na niya mararanasan ang kasalukuyang kaginhawaan. Idinagdag pa ng matanda na itinuro ng Haotian sect na darating ang katapusan ng mundo at lalamunin ng malaking ahas na Ancient Good Demon God ang lahat ngunit hindi sila dapat matakot dahil ililigtas sila nito. Lubos na nasiyahan si Ming sa naging pananaw ng matanda. Bumisita pa siya sa ibang mga lugar at natuklasan niyang tunay ngang napakalakas ng kapangyarihan ng pera. Mahigit 70% ng mga tao ay may matinding pasasalamat sa Haotian sect at lubos silang naniniwalang gagabayan sila nito tungo sa isang masaya at ligtas na kinabukasan. Sinabi ni Ming kay Feng Shi na tila epektibo ang ganitong paraan. Tugon ni Feng Shi ang pera ay kayang suhulan maging ang mga Diyos kaya lalo na ang tao. Kung may sapat na yaman ay mabibili pa ang buong Tianyuan continent. Ipinaliwanag ni Ming na ang pera ay hindi isang malaking problema dahil ang kayamanan ng isang martial god ay sapat na upang mabuhay ng maginhawa ang 100 milyong ordinaryong tao sa loob ng kanilang buong buhay. Ngunit ang tunay na problema ay ang masalimuot na kalagayan sa kasalukuyan at maaaring hindi magkaroon ng sapat na pagkakataon ang Haotian sect. Iminungkahi ni Feng Shi na lalo pang guluhin ang sitwasyon dahil sa gitna ng kaguluhan makakahanap ng tunay na pagkakataon.
Ipinaliwanag niyang maaaring ibunyag ang ambisyon nina Yuan Xiantian at Shui Lingyu sa Four Great Divine Lands at kasabay nito ay ipaalam din ito sa Divine Lord. Napahawak si Ming sa kanyang mga kamay at sinabing magdudulot ito ng matinding kaguluhan, susubukin ng Divine Lord na kumawala sa pagkakontrol ng embryo at ang Divine Lands naman ay tuwirang hahanapin sina Yuan Xiantian at Shui Lingyu. Ngunit inamin niyang medyo hindi ito maganda para kay Shui Huang. Sumagot si Feng Shi na kahit hindi niya ito sabihin ay maaga o huli ring matutuklasan ng Divine Lands ang katotohanan dahil ang mga nasa Longevity Realm ay may karunungang kasenlalim ng dagat at kayang makita ang lahat ng pagbabago. Marahil ay alam na nila ito at hindi pa lamang tiyak. Walang pag-aalinlangan na ginamit muli ni Ming ang kanyang token ng Immortal Temple upang iparating ang mensahe sa Temple Leader. Sa pagkakataong ito ay naging mahinahon ng Temple Leader at sinabing batid na nila ang mga pangyayaring ito at pinuri si Ming dahil sa kanyang naitulong upang makuha ng Four Great Divine Lands ang kontrol. Agad na nagpakumbaba si Ming at sinabing tungkulin niyang protektahan ang interes ng templo. Tuwang-tuwang sinabi ng Temple Leader na may karampatang gantimpala ang bawat mabuting gawa at tinanong kung ano ang nais ni Ming. Handa na sanang tumanggi si Ming sa anumang gantimpala ngunit palihim na nagpadala ng mensahe si Feng Shi at sinabing hilingin ang pagkakataong pag-aralan ng Pangu statue. Dahil alam niyang hindi siya ilalagay ni Feng Shi sa kapahamakan ay agad niyang sinunod ito at nagtanong kung totoo bang may Pangu statue sa kanilang templo. Nagulat ang Temple Leader at nagtanong kung paano niya nalaman ito at ipinaliwanag na ang Pangu statue ay isang likas na banal na bato na nabuo bilang tugon sa pagkamatay ng ninunong si Pangu at ito ay isang pambihirang bagay. Nag-usisa ang Temple Leader kung bakit niya ito kailangan. Ipinaliwanag ni Ming na nais niyang gamitin ito sa kanyang pagiging isang martial god. Natahimik sandali ang Temple Leader at sinabing maaari itong gamitin sa paghubog ng divine form sa oras ng pagiging martial god bagamat wala pang nakakagawa nito at tinanong kung tiyak na ito ang kanyang nais. Mariing sumagot si Ming na ito ang kanyang kagustuhan. Marahang bumuntong hininga ang Temple Leader at ipinaalala kay Ming na ang ninunong dumurog ng Ancestral Origin Continent ay si Pangu ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Pinayuhan siya nitong igalang ito at araw-araw na sambahin kapag natanggap na niya ang rebulto. Nagulat si Ming nang malamang ang dakilang taong ito ay may pangalang Pangu at agad na sinabing nauunawaan niya. Sinabi ng Temple Leader na makikita niya ang Pangu statue sa kanyang pagbabalik sa templo at umaasa itong magtatagumpay siya sa kanyang pagsasanay. Pagkatapos nito ay nawala na ang tinig. Ngayon lamang nagkaroon ng pagkakataon si Ming na magtanong kay Feng Shi kung bakit nito ipinahiling ang Pangu statue. Nakangiting ipinaliwanag ni Feng Shi na may isang rebulto lamang nito sa buong mundo at ito ay nasa Immortal Temple. Matagal na niyang nabasa sa isang sinaunang aklat na maaaring may mga lihim na nakatago sa loob ng rebulto tungkol kay Pangu. Nagkibit ng balikat si Ming at sinabing hindi niya gaanong pinaniniwalaan ang mga ganitong bagay ngunit ayos na rin dahil maaari niya itong ilagay sa kanyang tahanan at sambahin araw-araw bilang paggalang. Sinabi ni Feng Shi na may isa pa siyang dahilan at nagtanong si Ming kung ano ito. Ipinaliwanag ni Feng Shi na noong nabubuhay pa si Pangu ay mayroon siyang ilang disciple at pagkatapos ng kanyang pagkamatay ay naglaho ang mga ito ngunit naniniwala siyang buhay pa sila hanggang ngayon. Laking gulat ni Ming at nagtanong kung talagang buhay pa ang mga disciple ni Pangu. Sumagot si Feng Shi na tiyak na umabot na sila sa Eternal Realm dahil kung hindi ay hindi sila mabubuhay ng ganito katagal. Nayanig ang kalooban ni Ming at nagtanong kung sino ang mga disciple ito at kung bakit hindi sila nagtayo ng isang super civilization. Ipinaliwanag ni Feng Shi na ang tatlong disciple ni Pangu ay sina Foxy, Nuwa at Shenong. Ang tinatawag na super civilization ay sinubukan na nilang itatag noon at ito ang kilala sa ngayon bilang Three Sovereigns Great World. Hindi makapaniwala si Ming at sinabing ito pala ang pinagmula ng Three Sovereigns Great World. Nagpatuloy si Feng Shi at sinabing si Foxy ang naging Heaven Emperor, si Shenong ang Earth Emperor at si Nuwa ang Human Emperor. Ang Three Sovereigns Great World ay minsan ang naging isang super civilization ngunit mabilis itong humina dahil biglang naglaho ang tatlong pinuno. Ang mga pumalit sa kanila ay hindi na umabot sa Eternal Realm kaya hindi na sila makalikha ng isang Supreme God. Nagtanong si Ming kung saan nagpunta ang tatlong pinuno. Sumagot si Feng Shi na walang nakakaalam ngunit may mga nagsasabing hinahanap nila si Pangu. Nagtaka si Ming at sinabing hindi ba namatay na si Pangu.
Ipinaliwanag ni Feng Shi na may sabi-sabing may natitira pang isang ulo si Pango na tinatakan ng ibang lahi at nais itong mahanap ng tatlong pinuno upang makagawa ng isang malakas na Supreme God. May mga nagsasabi ring sila ay nagkulong upang magsanay para sa isang darating na malaking sakuna ng sangkatauhan. Maraming haka-haka ngunit walang nakakaalam ng totoo. Biglang naalala ni Ming ang napakalaking ulong nakita niya noon sa Xuanshan Great World. Naisip niyang maaaring may kaugnayan ito sa ulo ni Pango o ito na mismo ang nawawalang ulo. Bumilis ang kanyang puso at halos nais niyang agad na pumunta roon. Ngunit pinigilan siya ni Feng Shi at sinabing huwag muna niyang isipin ang mga ito dahil mahaba pa ang kanyang lalakbayin. Ang pinakamahalaga sa ngayon ay pagbutihin ang kanyang sariling kakayahan at pinunan nitong nasa Divine Ability Martial Soul pa lamang siya at napakalayo pa sa Dharma Martial Soul. Tumango si Ming at inaming nais niyang magsanay pa ng maraming Divine Ability kaya medyo natagalan siya. Sang-ayon naman si Feng Shi at sinabing mas maraming Divine Ability ang kanyang makamtan ay mas malaki ang kanyang magiging tagumpay sa hinaharap. Iminungkahi nitong mag-focus muna si Ming sa kanyang pagsasanay at siya na ang bahala sa mga gawain ng Haotian sect. Masayang tinanggap ni Ming ang alok at sinabing pagkatapos ng kanilang gawain sa Lingzhou ay babalik sila sa punong himpilan at gagawin siyang vice sect leader. Marahang tumawa si Feng Shi at nagtanong kung hindi ba sila magkakapantay nito. Nakangising sinabi ni Ming na silang mag-asawa ay dapat talagang magkapantay. Nang mabanggit ang tungkol sa pagiging mag-asawa ay bahagyang namula si Feng Shi at sinabing aabuti ng ilang buwan ang pagsasaayos ng Lingzhou kaya iminungkahing samantalahin ni Ming ang panahong ito upang magsanay habang siya ang mangangasiwa. Sang-ayon naman si Ming at matapos ang ilang pag-aayos ay humanap siya ng isang liblib na lugar upang magkulong at magsanay iniwan ang lahat ng gawain sa Lingzhou sa mga kamay ni Feng Shi. Bilang isang prinsesa ay may mas malawak na karanasan si Feng Shi sa pamamahala kaysa kay Ming at lahat ay maayos niyang napangasiwaan. Wala pang isang buwan ay nagbago ang anyo ng Lingzhou at unti-unti itong naging masigla at umunlad. Sa puntong ito ay naging isa ng teritoryo ng Haotian sect ang Lingzhou at tuluyan nang nawala ang kontrol ng Azure Dragon Imperial Dynasty dito. Samantala, sinimulan ni Ming ang pagsasanay ng Solar Sky Crimson Emperor Sword, ang tanging sword technique sa 5 Emperor Sword techniques na hindi pa niya napag-aaralan. Ang bawat isa sa 5 Emperor Sword techniques ay nahahati sa 6 na antas ng Hu Tian at 3 antas ng Xian Tian. Ang 6 na antas ng Hu Tian ay Sword Intent, Sword Heart, Sword Soul, Sword Spirit, Sword Realm at Sword God. Ang unang 4 na sword technique ay naabot na niya ang antas ng Sword Soul. Gamit ang kanyang nakaraang karanasan at sa tulong ng 8-element calculation formation ay naabot din niya ang 3 antas ng Sword Soul sa Solar Sky Crimson Emperor Sword sa loob lamang ng ilang araw. Sa wakas ay ganap na niyang napag-aralan ang lahat ng 5 Emperor Sword technique. Sa labas ng kanyang pure yang martial soul ay may 5 makukulay na espadang liwanag na patuloy na umiikot matatalas at walang hindi kayang lagpasan. Napagtanto ni Ming na kailangan niyang ganap na makumpleto ang lahat ng 6 na antas ng Hu Tian ng bawat sword technique at pagkatapos ay pagsamahin ang mga ito kapag pumasok na siya sa antas ng Xian Tian bago niya tuluyang mabuo ang 5 elements killing art divine ability. Sa madaling salita ay kailangan muna niyang maging isang martial god bago niya ito tuluyang makamit. Medyo nang hinayang si Ming dahil ang 5 elements killing art na nasa ika-6 na pwesto ng divine ability ranking ay may kapangyarihang hindi masukat. Napagpasyahan niyang pansamantalang mag-focus sa ika-8 divine ability ang Divine Punishment Finger. Upang mapag-aralan ito ay kailangan niyang paghusayin ng Divine Punishment Sword Array na binubuo ng 4 na magkakahiwalay na sword technique, ang Divine Punishment Sword Technique, God Slaughtering Sword Technique, God Trapping Sword Technique at God Exterminating Sword Technique. Ang Divine Punishment Sword Technique ay naabot na niya ang ika-5 antas kaya ang natitira na lamang ay ang 3 pang technique. Tulad nga ng kasabihang kapag naunawaan mo ang isang bagay ay mauunawaan mo na rin ang iba. Ang kanyang malalim na pagkakaunawa sa espada mula sa Emperor Sword Techniques kasama ang kanyang makapangyarihang 8-element calculation formation ay nagpadali sa kanyang pag-aaral. Sa unang araw ay natutuhan niya ang God Slaughtering Sword Technique, sa ikalawang araw ang God Trapping Sword Technique, at sa ikatlong araw ang God Exterminating Sword Technique, at lahat ng ito ay umabot agad sa ika-5 antas.